Sound check, sound check, sound check. So update tayo mga busing ng Tagaytay flyover. So dito na tayo sa may Tagaytay flyover mga boss. Ang oras 5:36 ng gabi na. Ang araw ngayon Linggo, November 23, 2025. So hindi pa rin bukas ang Tagaytay flyover. Nung nakaraang linggo dito ako, wala pa siyang arko. Pero ngayon, yan o, 1 week lang lumipas, meron ng arko. Yan o, meron ng arko. Yan o, meron ng arko. Ready to go na. Kunting kimbot na lang, lalagyan pa siguro ng sign dyan, Tagaytay flyover. Ang bilis, isang linggo lang lumipas, nalagyan na ng poste. Ito, ganun dito. Kunting tiis na lang, magbubukas na. Mabuhay na manuhan natin yan madaanan kapag nagbukas. So kabig tayo kasi so yan ang sinasabi natin dito, traffic. Kaya nilagyan ng flyover kasi traffic. Ikutan lang natin para makita natin yung pintura, kasi pininturahan ang poste. Baka natapos na napinturahan ang poste sa ilalim. So yun ang ating aalamin. Ito sa mga gilid-gilid na to, mukhang finish na, ano, winalisan na. Medyo nawala na tong mga barrier dyan, iba. Itong iba nandito pa sa ilalim. So walang problema dito sa ilalim kasi hindi naman niya madaanan. So tapos na. Tapos na napinturahan ng kulay dilaw at saka black, yung parang stripe. So malay mo, baka bukas biglang bubuksan na, Lunes bukas. Malakas ang kutob ko eh. Sa isang araw bigla na lang ito bubuksan. O kaya naman patayuin pang maigi yung ano, yung, pero palagay ko talaga yan bubuksan. Ngayon isarado naman itong ilalim kasi palagay ko aspaltuhin. Yun ang sa palagay ko, kasi hindi pwede mag-aspalto dito. Hindi pwede mag-aspalto dito sa ilalim kung hindi yan bubuksan ang nasa ibabaw. So yan ang sa palagay ko ang mangyayari niyan. Ano, natapos na napinturahan ng ilalim, lahat ng poste niya. Pinturahan na ng stripe. So meron pa silang ginawa dito na center island. Taniman siguro ng halaman yan. So yun ang pagtatansa ko. Hindi na ito magtatagal, bubuksan na. Gawa ng maaring aspaltuhin itong ilalim kasi marami siyang bako-bako. So tayo babaking na. Pwede yan dito babaking kasi wala pa naman dumadaan dyan. Oops, saglit lang. Ayun, nakaikot agad tayo. Pwede na mag-backing dyan eh. Yan o, pintura. Mabilis ko na ano ng camera tuloy. So may malaking lubak dito, hindi pa rin siya na ano. Yan, itong lubak na to lalim. So dapat yan aspaltuhin. So malamang yan pag binuksan na yung ibabaw na yan, aspaltuhin tong nasa ilalim. Pero ang pag-aspalto nila dito madaling araw. Alas 12 ng hating gabi o kaya alauna ng madaling araw. Alauna, alas 2.
Ganon ang oras ng pag-aspalto. Kasi paglatag pa lang ng asfalto, nadadaanan agad eh. Minuto lang lumipas, wala nang isang oras doon nga sa ano, meron na akong nadaanan doon na asfalto. Kakalatag pa lang, nalundo-lundo pa'y gulong. Nalundo-lundo pa'y gulong, malambot-lambot pa pero pinadaanan na. Pero hindi naman lumubog yung asfalto eh. Matigas pa rin siya eh. Medyo malambot-lambot pa siya ng konti pero pwedeng pinadaanan naman siya. So ibig sabihin dito, pag natuyo to ng isang oras o mahigit isang oras, kunyari asfaltuhin, eh madaanan agad yun. Mabilis lang to pag inaspalto. Isang magdamag lang yan, tapos agad. Tapos kinabukasan sa kabilang side naman. So tayo mga busing ay pauwi na. Pinasadahan lang natin ang Tagaytay flyover. So medyo mabawas-bawasan ang traffic dito kapag bubuksan na ang Tagaytay flyover. Itong parting ito kasi, ito yung parang Bacoor. Parang Bacoor, sobrang traffic. Kaya ito nilagyan ng flyover. So yan mga busing, para sa hindi nakakaalam, taga Luzon, Visayas, Mindanao, kung gusto nyo gumala dito sa may Tagaytay sa year 2026, masilayan nyo ang ganda ng tanawin dito sa may Tagaytay, sa may Taal Volcano. Kasi pagka nandoon ka sa tuktok ng flyover na yan, kitang kita mo ang ano dyan, kitang kita dyan ang tanawin ng Taal Volcano. So may ulan na sa unahan, sa Laguna may ulan na. Stop na natin ang battery tuloy. Stop na natin ang record kasi tayo magsuot ng kapote kasi sa unahan ay malakas ang ulan. So next video, abangan nyo pag rides tayo sa Pagbilao, Quezon. Lahat ng bayan papuntang Quezon Province, daanan natin, iiwasan natin. Paano ba maiwasan yung traffic kapag uuwi ka sa probinsya? Bicol, Luzon, Visayas, Mindanao. So paano maiwasan ang mga bayan sa Quezon Province para maiwasan mo yung mga traffic, makaiwas sa traffic? So ang problema kasi, ang madalas biyahe ng mga motorista gabi, madaling araw. So ikaw ba naman ang dumaan sa bypass road ng madaling araw na wala kang kasama, nag-iisa ka? Samantala kung sa bayan ka dadaan, marami kang kasabay ng madaling araw. So depende naman yun, kung malakas ang loob mo, kung mag-iisa ka dumaan sa bypass road ng madaling araw, at least hindi ka ma-traffic. Hindi kagaya sa dadaanan mo talaga yung mga bayan-bayan ng bayan ng Pagbilao, bayan ng Lucena, bayan ng Chaong, Quezon, bayan ng Sariaya, Candelaria, San Pablo. So yun ang alamin natin kung meron bang mga bypass road dyan. Kasi nung isang araw chinik ko na, alam ko na paano iwasan ang traffic sa bayan ng Sariaya. Tapos approaching naman siya ng bayan ng bayan ng Lucena, meron ulit bypass road.
na madaanan, kaso medyo kaliko-liko siya yung una, yung habang hanapin mo siya, liliko ka na mula kanan pa kaliwa na mahaba ng konti, pero at least dire-diretso takbo mo. Iwasan mo ang bayan ng Lucena, kasi pag dinaanan mo yung bayan ng Lucena, nako, sobrang matindi ang traffic. Usad pagong ka dyan. 4 na bayan yata, 4 o 5 o 6 na bayan yung madadaanan bago ka makarating sa Bitukang Manok. So yun ang ating iiwasan, kasi mga bayan na yun, para hindi tayo maipit sa traffic. So siguro tayo bukas ay hindi tayo dumaan sa Bitukang Manok. Ang daanan natin Diversion Road, kung ano nang update ng ano nang status ng kalsada sa Diversion Road. Kasi sa mga vlog ng iba, maraming lubak, maraming sira. So bukas alamin natin kung gaano kalala, meron bang development, meron bang inayos. Pero sa palagay ko, sa daming katiwalaan ngayon, mas lalong tumindi ang mga lubak sa kalsada sa Quezon Province. So bukas malalaman natin yan bukas. Pagkaalaman yan bukas, sana yung camera natin ay hindi magloko, at mamaya magbakante ako ng mga record ko na hindi na-edit, or tapos ko na na-edit, para bukas ma-prepared ko bukas, kasi mahaba-haba din yan. Matuntun natin ang bayan ng bawat bayan papuntang Quezon Province, kung paano makaiwas ng traffic kapag uwi ka ng Bicol, uwi ka ng Samar, uwi ka ng Leyte, uwi ka ng Surigao, Davao, Jinsan, Cagayan de Oro, Zamboanga, mga ganong probinsya. Siyempre ang daanan mo talaga, unang-unang bubunuin mo traffic, Quezon Province. Galing kay Manila, ang unang bayan naman madaanan mo, mga bayan ng Laguna o kaya sa Cavite, kasi depende kung saan ka dumaan. So ang pinakamin ano natin doon sa Quezon Province, ano, iwasan mga traffic. So yun ang vlog natin bukas, abangan nyo. Pero kung i-upload ko pa tong video na to, baka wala nang manood, mahaba na to masyado. So tayo uuwi na, maghanap tayo ng alternatibong daanan na hindi traffic pauwi sa bahay. Stop ko na yung camera para makatipid ng memory card. Stop recording. Mamaya ka na ate tumawid, ate ganda. Ingat ka ate sa magtawid, ganda mo pa naman. Hindi ako pwedeng tumigil kasi naka ano ko ng konti, nakaboylo. So mamaya na natin i-stop pala ang record, kasi maganda ang ilaw ngayon sa may Tagaytay Rotunda. Maganda yung ilaw ng Christmas light sa may Tagaytay Rotunda, para makuha natin ang ilaw ng camera ko. Umabot ang record. Umabot yung record eh. Doon ako nag-record kanina sa flyover eh. Kaya hindi pa yun mag-cut off. Reduce speed. So dito maganda ang tanawin. Tinanggal na dyan yung ano, wala na ako nakitang karatula dyan na no capture. Doon ako nakatingin, yung pala may motor nagtatawid. Oops. Itong
ng jeep talaga, pag nakasabay mo talaga, madi-distract ka talaga. Kaya talaga tulong ingat ka pag may nakasabay kang jeep. So Lord, tubayan mo ko bukas, hindi lang bukas, ngayon o habang buhay ko sa pagmumotor. Lord, tubayan mo ako, iwas mo ko Lord sa mga matitinding aksidente. Kahit pa minor, na wag na sana maulit yan, mga minor. Iwas mo ko Lord sa anumang uri ng kapahamakan, maging ligtas sa lahat ng oras. Jesus name, Jesus name. Tapos malayo tayo sa anumang kapahamakan habang tayo nagmumotor. Hindi lang tayo, sa lahat ng driver, lahat ng rider, lahat ng tao. Mga tao may hayop, ligtas diyan sa pagmamanito, ligtas sa kalsada, lahat, para lahat ay safe. So malapit na tayo, approaching to Tagaytay Rotunda. Ating record kung mayroon bang mayroon bang Christmas light na. Ay, wala pa palang Christmas light. November pa lang kasi, November 23. Di pa sila gumawa. Sa puno muna mga star pa ang ginawa. Binabalutan yung Christmas light hanggang noon sa taas wala pa. Sa puno muna nilagyan nila yan, star sa puno. Tapos dito maliwanag ngayon dito, star muna ang ginawa dito sa may. So dito tuloy ako napadaan, dapat doon ako dumaan shortcut, di balik dito na So tayo sumuong sa traffic dito sa may Tagaytay Rotunda. Ang taas ng dito, gasolina. Dito hindi ako nagpapagas dito kasi ang mahal ng gasolina. Doon ako nagpapagas sa bypass Silang Cavite, yung gasolinahan na Redfill, pinakamurang gasolina. Sa iba 60 plus, doon 48, 49, 50, 51, 52. Kapag nag 54 sa kanila, malamang iba 70 na. Kapag sa kanila 48, yung iba niyan nasa 65, 62. Bisado ko yun doon, Redfill. Tapos malapit lang siya sa Petron. Talagang kinumpitin siya niyang Petron na ilang hakbang lang. Petron. Oops. So tayo pa uwi na. Ang ating kamera, tayo pa rin nagkwentuhan. So ganito yan ang kagaya nito, Tagaytay Rotunda. Kapag hindi ka umiwas sa may matatraffic na area, ganito yan, maraming bus, maraming jeep. So kaya mayroong mga bypass road dito sa Tagaytay para maiwasan mo ito. Yung doon sa may Tagaytay bypass road, Cavite Swiss road, punta mo Batangas, pwede mo nang iwasan tong pinakasentro ng Tagaytay City. Kasi ito pinakasentro ng Tagaytay City, yung matraffic. Pero walang ibang kulay, puti lang.
So night rides tayo. So bibili ako ng bagong camera, pero hintayin ko muna bumaba ang presyo. Siguro baka mid-year itong 2026. Sana mid-year ng 2026 makabili ako ng bagong camera. Yung DJI Action Cam na Action 6, kasi sobrang linaw sa gabi. Tingnan mo itong video nito pagka ganito gabi. Malabo to pagka gabi. Pero yung Action 6 ganito, akala mo araw din. Maliwanag siya. So yun ang gusto kong bilhin. Para siyang CCTV. Diba sa CCTV sobrang dilim pero maliwanag. Maliwanag ng colored pa. Diba? Kung anong kulay ng araw, ganun din ang kulay na sa gabi. Parang araw din ang pagka-capture niya. So sa Action 6 hindi naman siya ganun. Medyo meron siyang parang meron siyang pagka black and white. Ay. Na ano ako, bagay wala naman nadaan dito. Tredoan. One na kasi, tumuloy pa ako. Huli ako nun. Kung in-cap. Kung in-cap yun, wala na. Sapol na. Kala ko kasi mahaba pang oras. 3 to 1 na pala. Nung nag-1, nandun ako sa gitna. Napatudong brake tuloy. Beating the red light. Pero kung ano yung kanina, traffic enforcer, huli ako. Buti na lang security guard. Tawid. Tama, yung jeep biglang nasulbot sa likuran mo. Nakakatakot. Bulaga ka sa likod mo, nandiyan ang jeep, ang laki-laki. Dahan-dahan. Mayroong lalabas. Dito magkano ang gasolina? 5.5, mahal pa rin dito. Siguro magpagas na ako ngayon para bukas dire-diretso ang takbo ko. Ay tama, pagas na ako ngayon full tank para bukas dire-diretso. Hindi na ako maghahanap ng gasolinahan sa isang province. So palagay ko okay pa naman ang motor ko. Yung kanyang shock meron lang leak pero okay pa yan. Sabi ni boss kanina pag out ko, saan ang lakad mo bukas? Pagbilaw Quezon. Tuntunin ko yung kalsada kung paano iwasan ang mga bayan ng Quezon Province. Binilang niya isa-isa yung mga bayan kasi nga pag umuwi sa probinsya traffic, maraming bayan madaanan.
So ang na-memorize ko nung isang araw, bayan ng ano, Sariaya. Nakita ko Sariaya Bypass Road. Tapos papunta naman sa Lucena. Pagdating ko sa dulo ng Sariaya Bypass Road, kakaliwa naman ako ngayon. Tatawirin ko ang tatawirin ko yung kalsada na tumumbok sa bayan ng Sariaya. Tapos ewan ko lang tama ba Sariaya ba yun, hindi ko na memorize. Basta may nakita ko gano'n, nakaliwa ako. Pagkaliwa ko, tumbukin ko ang main highway ng bypass road. Yung malaking ano siya, hindi siya bypass road, basta main highway siya. Yung malaking kalsada, di ko alam kung pwede ang sumulosisi. Yun ang alamin ko, kasi baka mamaya expressway pala. Kasi doon meron din mga expressway yata doon eh. So yun ang alamin ko kung hindi ba sa expressway. Kasi kung expressway, hanapin ko pa rin sa dulo niya, sa yung nakita kong bakas sa mga bypass road, para maiwasan naman ang bayan ng Lucena. So nakita ko dun sa mapa, para maiwasan ang bayan ng Lucena, sa kanan ka, sa bandang kanan merong bypass road. Kasi sa gitna, yun ang patumbok ng bayan ng Lucena, sa gitna. So sa bandang kanan, nandun ang bypass road. Tapos pag nalagpasan mo na ang bayan ng Lucena, nandun naman yung kanyang exit. So yun ang aking hanapin bukas. So mag-camping sana ako bukas. Mag-camping. Kaya lang naisip ko mag-rides ako bukas. So sana bukas magandang panahon, walang ulan, walang bagyo. So nako, may ulan ngayon. Merong ulan. Alam ko magkaputi. Nagkaputi ako sa malayo pa ako. Talagay ko ambon lang dito. Nako, mukhang malakas ah. Mulan na. Kaya pa yan. Ganap ko na matigilan. Kaputi ako.